Noong unang panahon pa lang, napapansin na ng mga tao na ang eastern side ng South America at ang western side ng Africa ay tumutugma, na parang ang mga ito ay dalawang piraso ng jigsaw puzzle. Kaso nga lang mga ka-LE, hindi nila alam kung ano ba ang ibig sabihin ng pagtutugmang ito. Noong 1912, ang German scientist na si Alfred Wegener ay nakabuo ng isang teorya. Iminungkahi ni Wegener na ang mga kontinente ay dahan-dahang naglalayag sa dagat na parang ang mga ito ay mga higanting barko. Naisip niya na ang mga kontinente ng Africa at South America at iba pang mga kontinente sa south ng equator ay dating magkakasama. Kaso nga lang, mayroong nagtulak sa mga kontinenteng ito na dumausdos sa karagatan at humiwalay sa isa't isa. Maraming tao ang tumawa sa teoryang ito ni Wegener. Naisip nga nila na siya ay isang baliw. Hindi kasi ma-imagine ng mga tao noon na mayroong puwersang sobrang lakas magagawa nitong iurong ang isang higanting landmass tulad ng kontinente. Pero ngayon mga ka-LE, alam na natin na tama pala si Wegener sa ilang bahagi ng kanyang teorya. Simula noon, nadiskubre na natin ang mga tectonic plates at mas napalawak pa natin ang teorya tungkol sa pag-urong ng mga kontinente. Una, nalaman natin na ang mga tectonic plates pala ang rason kung bakit dahan-dahang lumalayo ang mga kontinente sa isa't isa. Pangalawa, nalaman natin na ang mga tectonic plates na ito ay pwede nating makita sa ilalim ng dagat. Sa katunayan nga mga ka-LE, sa seafloor natin nahanap ang halos lahat ng ebidensyang nagpapatunay sa teorya ng plate tectonics. Nahanap natin ang mga ito dahil ang US government ay nagsagawa ng ocean mapping pagkatapos ng World War II. Gusto kasi nilang malaman kung may mga submarine bang nagtatago sa Atlantic Ocean at gusto rin nilang malaman ang mga posibleng taguan ng mga submarines na ito. Gumawa sila ng detalyadong topography ng seafloor at dito nila nakita ang mga boundaries ng mga tectonic plates. Nalaman nila na ang ilalim pala ng dagat ay puno ng mga bangin o trenches at mga bulubundukin o ridges.